Support and resistance yung topic natin today. Nilalagyan ko lang ng background na gano'n para matatandaan ko kung ano yung mga video na. Minsan kasi pag magkakamukha, nakakalito na eh. So, ang gagamitin ko is trading view, ano? Trading view. Ay. So, yung iba nalilito pa rin sa support and resistance. Let's say meron tayong 'di ba, yung pinag-usapan natin na support and resistance. Let's say kung nasa monthly ka, yung first candlestick, second, yun ang pinaka-importante. Kahit hindi niyo napansinin yung third. Oh. Or pwede niyo pansinin parang ito, ayun, tatlo na yun, pwede. Wag na yung masyadong malayo kasi malilito lang kayo. Assuming na itong candlestick na to, ito yung present. So, ganun din pagka nasa weekly na kayo, tingnan nyo yung first, second, and third nung weekly, ganun. Kung daily, ganun lang din. Yung iba, sa 1 hour kasi sila nag-charting ng support and resistance. Kaya pag nasa 1 hour na, malikot na. Marami ng ganun-ganun. Tapos hindi na malaman kung ano yung mga touches. Eh di ba minsan yung isang ganyan, nasa loob mismo ng candlestick. Oops, wala pa akong screen. Hello? Naka-share screen na ba ako? Wala pa screen. Ay, wala pa? Hindi, naka-share screen ka na. Meron na po. Meron na. Naka-share na. Meron, Naka-share na. Oo. Basa akin lang. Ha? Mag-rejoin na po. Sige, Magre-rejoin na lang. Paki-check na lang, oo. So, di ba nung mga nakarang araw, para bang kuha ko ng ito. Let's say, ito, XAU, sige, XAU, yun. Okay. So, ayan yung mga trading history. Tanggalin ko lang yung trade history. Ayan. Let's say itong candlestick yung pangalawa. Pupunta lang ako ng 1 hour. Kasi 1 day ito. 1 day ito. Yan lang ang titingnan nyo. Ngayon, kung pupunta ako ng 1 hour, ano yung ginawa nung 1 day? So, pag ganyan, ang hirap hanapin kung ano yung ginawa nung 1 day. So, ang gawin mo, right-click, Properties, lagyan natin ng period separator para alam natin kung nasaan yung isang araw. Ito siya. Di ba yung daily, tingnan nyo yung daily, oh. Yung daily, dali i-silent ko muna isang kuan. Sino ba yung nakakuan? Ito. Ala naman. Okay. So, kung papansinin niyo yung daily dito, ayun yung daily, di ba? Ayun, oh. May green, tapos may buntot sa taas. Ayan. Kung bababa naman tayo ng 1 hour, hahanapin natin yan. Siyempre, sa isang araw, merong 6, 7, 8, 9, 10, hanggang alas 5 ng madaling araw. So, kung ito ay green, nag-open yan doon sa ilalim. Last candle naman ito, nag-close dito sa ibabaw yon. Kaya kung lalagyan natin ng horizontal line ito, dito, saka ito, dito naman, ayan. So, ito yung body. Ayun mismo. Ayun, magkakaroon ng body doon. Tapos yung buntot sa taas, ayun siya, yung high. Sa baba naman, ayun yung So, pag na-practice nyo yung isip nyo tingnan yan, napakalaking bagay.
Tulad ngayon, ano yung nangyayari ngayon, di ba? Ayun, no? Asian, breakout, consolidation, continuation. Kaya lang ako, kunin ko lang yung kanina, no? Di ba may nagbigay ng idea na tataas na yan, sabi niya, tataas na yan. So, iwasan niyong magbigay ng ganong idea. Hayaan natin na yung mga kasama natin. Magbigay lang tayo ng, ito, tulad nito. Ayan, tulad niyan, ayan, merong buntot sa ilalim. What does it mean? It means buyers in control, ano? Iwasan nating magbigay ng ganon na biglang malilito yung iba eh. Biglang malilito yung iba. Magugulat yung iba. Magbigay tayo ng view natin bakit tataas. For example, ito, ayun. Kasi kung walang idea kung bakit sinabi natin tataas, malilito. Let us be specific kung ano yung nakikita mo para mas makatulong tayo na matuto yung mga kasama natin. Sigurado ko may mga nagulat kanina, kaya nga lang hindi ko na binate. Let us not give prediction, let us give yung ano yung nakikita natin. Mas maganda yon. But don't take it negatively, ano, kasi yung ating team medyo pagdating sa mga rules natin, medyo bata pa tayo kasi kaya hindi ko kaagad binabate. Hayaan lang natin tapos i-correct natin, mag-a-adjust tayo, ganon. So ito, let us say nasa daily ka, yun ang makikita mo, ayun, no. Ayun, no, makikita mo kaagad yun, ayun, no. Pero pag gumaba ka ng 1 hour, yan siya. Let's just say, wala pa to, wala pa to. Ito lang ang titingnan mo. Ito lang titingnan mo. Alin dyan ang support, alin dyan ang resistance. Hahanap ka ngayon ng mga touches na sinasabi. Touches na yan. Kung anong touches sinasabi. Kung alin daw yung 3 touches. Kasi yun ang nasa libro eh. At least 3 touches, sabi nila. Di, hirap ka ngayon humanap ng touches. O ito, 1, 2. Ito, 1, 2, 3. Hirap kang ganon. Eh, ang gawin mo na lang kaysa mahirapan ka, kaya nga tinawag ko na top-down support and resistance. Yung support natin will start from the higher time frame pababa. Very significant yun. Ang importante kasi sa support and resistance, significant siya, inire-respect nung price, yung area na yon, ihinto doon or mauuntog doon, ganon. Katulad nito, di ba? Bakit huminto ito rito? Sigurado dyan, meron sa kaliwa, meron yan. Meron yan, sigurado yan. O, yan o. Ihinto yan dahil meron sa kaliwa. Mate, wala naman Meron, ayun o, haba o. Eto pa o. Kaya lang, malilito ka, hindi kasi sakto. Oh, ayun siya ngayon. Nasa loob ng zone. Kaya maraming nahihirapan sa support na resistance. So, para maging simple tayo, mag-umpisa ka sa higher time frame. Let's say, this is the monthly. Monthly to monthly. The first, second, and third candlesticks. Tama na natin third. Let's say, gumagalaw pa to sa isang buwan. So, wala pa yan. Hindi pa tapos yan. You don't put support and resistance sa gumagalaw pa. Huwag mo siyang lagyan. Kung monthly yan, ang lagyan mo yung sinundan na candlestick. Eh, mate, sabi nila body, sabi nila week, parehas lang yan. Lagyan mo dyan, lagyan mo dito, lagyan mo dyan, lagyan mo dito. Lahat yan okay. Kung ito ngayon yung present candlestick, asan ang price? Nasa 1 o nasa 2? O nasa 3 o nasa 4? Yung price na itong candlestick na to, asaan? Yung present price? Nasa 2, sir. Nasa 2. Maliwanag ba, mate? O, meron tayong bagong member, ano? Actually, he belong to Bats 1 yata si Nico.
Yes. Kaya lang nasa barko siya. Kabababa niya. So, from batch 1, magjo-join siya sa batch 4. Good evening, mate Nico. Hello. Hello sir, good evening po. Kabababa mo, no? Yes po, yes po. Okay, medyo malayo na kami. Ang gagawin mo lang ngayon, observe ka lang muna, ha? Para wag mong pressurein yung sarili mo. Ang topic Apo. namin ngayon is support and resistance. Ano ba position mo sa barko? Ratings po sir. Ratings, ano? Sige, aralin mo to. Apo. Okay. So, dito yung present price niya. Yan. Dito tayo maglalagay ngayon ng support and resistance. This is the low. This is the open. This is the close. And this is the high. Lagyan lahat yan. Hindi, mate. Sabi kasi sa kanya, lagyan nyo. Makikita nyo. O, ito, lagyan natin. Assuming na ito monthly. Lalagay ako dito, ha? Monthly. O. Anong kulay dapat ito pag monthly? Code natin, di ba? Yellow. Yellow ang lalagay ko. Ayan. Para kitang-kita. Solid o dotted line? Mate. Solid. Solid. Ito yung Solid. price, di ba? Ito yung price. Kaya solid ito. So, bali yan ngayon ay support. O, ito, lalagyan din natin to. Nilagyan natin yung open, yung body ng open. Lagyan naman natin yung low. Ganun din. So, ito yung price. So, ganun din. Solid pa din. Ngayon, yellow, ibig sabihin, 1 month. Ito, month pa rin ito. So, yellow pa rin lalagay natin dito. De, kukuha lang ako dyan. Ida-drag ko lang yan. No? Ay, dalawa nakuha. Ayun, sige, lagay na natin. Ayun. Nilagay ko muna dito, tapos nilagay ko dito. Yung isa naman, nilagay ko dito. Yan. So, ito yung price. Ano to? Hindi siya pwedeng solid doon sa code natin, di ba? Ang lalagay natin yan ay setting. Kaso, kung anong ginamit ko, trading view. Yan. Long dotted line. Ito rin, long dotted line. Yan. So, ngayon, may reference ka na yung, may reference na tayo ngayon na yung price gumagalaw between this zone. Yan, zone na yan. Ngayon ito, bago tumarating, ito pa isa. Bago tumarating, ito pa isa. Kaya ako, tinatanggal ko na yan. Kasi para hindi masyadong marami yung line nung chart. Kung ako sa inyo, tanggalin nyo na yan. Yan. Okay. So, isipin nyo ngayon, kahit anong time frame yan, ganyan. Isipin nyo ngayon, wala pa to. Ito pa lang. At saka ito. Ito tapos na. Ito gumagalaw pa lang. Sabihin natin, gumagalaw. Ganyan yung karakteristik ng candlestick. So, dito kasi, tapos na to. Ito ngayon yung high niya. Pwedeng mangyari na yung price umabot doon. At hindi makalagpas. Pwede yun. Or lumagpas, konti, tapos bababa na. Yung liquidity sweep. Pwede rin naman, itong sa baba, ganun din. Ayan, dito. Dahil ito, support niya, itong candlestick na to, pwedeng mag-open dito, bumaba, at tumalbog dun sa support. Lagi yung present candlestick nagre-react sa previous candlestick. Whether it is high sa body, sa close, sa open, o kaya sa low. Laging magre-react yan.
Kaya lang, pinalagyan ko sa inyo sa monthly kasi nga yung isang buwan, andyan yung halos 22 or 24 days. Kung hahanapin nyo pa yung sa daily, ay, ang daming candlestick nung gaganong-ganon yun. Mahihirapan kayong hanapin kung alin yung significant support and resistance doon. Support, resistance. So, bumalabas ngayon, ito yung resistance 1 mo, ito yung resistance 2 mo. Sa monthly. This is your support 1, this is your support 2. O kaya, pwede mong baligtarin. Identity lang naman nilagay natin para meron kang kuwan. Maliwanag ha, monthly, ang tawag dito, yellow. Pagka resistance, long dotted line. Pagka support, solid line. Paano mate, pag bumaba ng weekly, ganun din. Tingnan nyo lang yung present, yung susunod, at saka yung pangatlo, sabihin na natin, sige. Assuming lang na ito weekly. Ang gawin nyo, pag weekly, palitan mo lang ng kulay. Assuming na wala pa to ha, maglalagay ka pa lang, weekly. Ang lalagay nating kulay, pag weekly, edi blue. Ngayon, kung yung price nasa ibabaw pa din, the support, long, solid line. Ito, ganun din, palitan mo. Ganun lang din yung concept, wala na ibang concept. Yung iba litong-lito, pero yun lang naman. Ito, palitan mo. Sa bagay, ako noon, nalilito rin ako kasi tinitingnan ko lahat. Basta tingnan nyo lang yung present, yung sinusundan na candlestick na mga 1, 2, 3, gano'n. Yun. Pagka lower time frame, medyo dagdagan nyo, 1, 2, 3, gano'n. Bagay, naka-record naman ito, yung mga nalilate, ano? So, after ng weekly, bababa ka ng daily. Ganun din, tingnan mo yung present, yung second candlestick, third candlestick, o 3, 4, 5. Yun, medyo dadamihan mo na pagka lower time frame na. Pero pag yung mga 1 hour, 4 hours, ako hindi ko na ngayon nilalagyan. So, basta remember, the monthly is yellow, weekly is blue, daily is red. So, ganun din naman dito. Let's say, trend line. Yan. Let's say, ito yung candlestick. Red. Kung pula naman, tingnan nyo yung present. Yung tapos na, doon kayo maglagay ng horizontal line. Sa body, open. Monthly to, gawin nyo yellow. So, yan ngayon yung kung support, gawin yung solid line. Yan. Ngayon, gusto nyo lagyan to, pwede din, pero andito yung price ngayon. Asa yung price na ito, di ba? Nandito sa 1 o 2. Asan yung price na itong candlestick na to, mate? 1 o 2? 2, sir. 2. So, dahil nandyan yung price niya, ito yung line, support ito. Ngayon, kung gusto mong lagyan dito, pwede rin. Pero dahil nandun yung price, support pa rin yan. So, ito yung price, ito naman yung close. Ito yung open. Close pala dito, ha? Ito yung open. Yan. O, dilagyan mo rin. Ayan.
O, lagyan mo yung open. Pero dahil ito ngayon ang price, nasa ilalim siya nung line na to. Itong line na to, gawin yung dotted line. Yan. Since monthly siya, yellow siya. Ngayon, ito pa isa. High naman ito. O di, lagyan nyo lang yun. Kasi yung support and resistance, reference lang naman na gumagalaw yung price sa loob ng support and resistance. Okay? So, mag-sample tayo ng excuse. Kung weekly, palitan nyo lang. So, ganun lang naman. Parehas lang na may concept nung bullish at bearish pagdating sa support resistance. Pero mag-sample tayo dito sa chart. Kasi marunong nga tayo sa MT5, marunong nga tayo sa candlestick, marunong nga tayo sa market structure. Tapos hindi natin mailagay yung proper support and resistance. Wala din. Mahirapan din. Okay. So, ito ngayon, monthly. 3 lang. Sabihin natin 3 o 2. Sige. Lagyan natin ng itong candle na to. Lagyan natin dun sa katawan. O, ilagay ko na sa taas. Total, nauna yung long, ayun, dun sa taas. Ayun. So, itong sa baba naman, palitan ko ng blue. Tapos, solid line. Tapos, yellow. Visibility, gusto kong makita siya sa lahat. O, okay lang. Ganon din sa MT5, ba? So, ayan ngayon. Alam ko na ngayon yung price nasa loob niyan. Kaya lang kasi, pagka month, maluwang yan masyado. Masyadong malaki ang pips niyan. Kaya pupunta ka ngayon sa lower time frame. So, ibig sabihin, this is monthly, this is very significant resistance and support. Kung gusto mong lagyan dito, okay. Gusto mo lagyan dito, okay din. Kaya nga lang, andito na yung price eh. Gugulo lang yung chart mo. Oh. Yung iba, baka nakatingin pa kayo sa gold. Huwag nyo nang habulin. Diba? Masyado nang mataas yan para mag-trade pa tayo ngayon. Pero, i-discuss natin mamaya. Okay, weekly. Ito yung price. Ito yung pinakamalapit, di ba? Ito, medyo, wag nyo nang kunin yan. Ayun ang kunin nyo. Ito yung price. O, pwede kang kumuha dito. Tsaka dito sa katawan na to. Pero paano mo pa kukunin to? Ito na itong monthly. Masyado nang malapit para lagyan mo pa to. Dito ka maglagay. Yan, sa 3 na yan. Although na tama ito ha. Kaso nga lang, ito pa yung price. Ang layo eh. So, you have to consider kung nasan yung price. Alin yung pinakamalapit. Yan lang ang maganda sa trading view. Madali siyang i-adjust. Okay, ulitin ko ha. Ito yung price. Ito yung pinakamalapit. Diba? Kung hahabulin mo yan, ayan na yung TP1. Ito yung TP2. Ito pa yung isa. Oh. Magkakasunod na yan. Puro resistance yan. Kumbaga, ang resistance mo, etong zone na to. Eto ngayon yung price, gumagalaw ka, malapit na. Pag hinabol nyo pa yan, medyo delikado na. Pero kung gusto nyo i-try, yan. So, at I think nandito na si Don kanina. No? Don, nandiyan ka na, no? Hello? Yes, sir. Don, napag-usapan namin na nagbigay ka ng prediction kanina na tataas na yan, di ba? Sabi mo kanina.
Next time lang, wag tayong magbigay ng prediction. Pero pwede nating ibigay bakit natin iniisip na tataas. So, ituro natin kung bakit kaya tataas. Ganon. Kasi, pag ganon, baka malilito. Mali lang, sir. Okay lang yon. Kaya natin pinag-uusapan. At least, nire-refine natin yung approach natin. Paano tayo magtutulungan. Pero pag binigay mo ano yung idea kung bakit tataas, ibibigay ko yung idea mamaya kung bakit tataas. Mamaya natin babalikan. Okay? Okay. So, nasa weekly, lagay tayo. Kuha tayo ng horizontal. Lagay natin doon. No? But this is weekly now. So, we have to put a blue line. Sorry. A blue line, a long dotted line. Visibility is tatanggalin ko yung months para hindi siya makikita sa monthly. Yan. Okay. So, di ba nasa weekly ako? Ganun din sa MT5. Pag tingin nyo sa monthly, wala na yan. Pag tingin nyo sa weekly, makikita mo siya. So, ngayon, magkaka-idea ka, uy, malapit na mauntog. Buy pa kayo o sell pa kayo? Anong kanyo? Tingin nyo, mate. Babay pa kayo? Ayan na, oh. Ayan na siya. Buy o sell? Waiting na lang. Waiting. Ano? Either of the two. Wala. Kasi, ayan eh. At the same time, lagyan pa natin ito, di ba? Ayun, oh. Ayun, oh. O, lagyan pa natin doon. So, tatlong harang nang meron. So, kung gusto nyo, hintayin yung pumasok dyan. Mag-sideways. Yan. Hintayin yung pumasok dyan, mag-sideways. Tapos, maghintay kayo ng breakout o kaya breakdown. Okay. Ito, pwede naman nating lagyan. Ito, dahil ito, body rin ito. Body, yan yung pinakamalapit eh. Pwede rin dito, pero yun yung pinakamalapit. O, lagyan natin yon. Sige. Blue line pa rin, pero solid. Kasi, andito sa taas yung price, di ba? Ayun yung price. So, dito tayo maglalagay. Kasi significant yan eh. Weekly yan eh. Yung body niyan at saka yung mga wick niyan, very significant yan. Huwag na kayong tumingin dito. Maguguluhan lang kayo dyan. Titingin kayo dyan, layo pa ng price dyan, di ba? Lalo na kung dito. Ito eh. Ito weak daw eh, body daw eh. Ito, pero yung price nandun. Bago dumating dyan, nako, Diyos ko, matagal. Nakakasunod, mate? Lalo na yung mga nahihirapan sa support resistance. Hello? Lagay tayo doon. Yes, sir. Yes, sir. Kunin nyo na lang, balik-balikan nyo. Okay, since Yes po. ang price nandito, and thank you, ang tawag dito, and congratulations to everyone, ano? Yung mga nagpo-post na. You are doing good, but for those who are not yet there, tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga-tiyagain nyo lang. Lalo na habang meron tayong Zoom na ganito. Marami nang nagpo-post na magagandang result. Actually, nagugulat yung ibang team. Paano yung message sa akin? Yan. So, sa ilalim, solid line. Just try to remember the color code of our support and resistance. The psychology of the support and resistance. Pag nasa ilalim, solid. Pag nasa ibabaw, long dotted line. Pag monthly, yellow. Pag weekly, blue. Kasi pagka pinagkumpara mo yan, mas malakas ang yellow. Pag binutas itong blue na to, may kasunod pa. Ganun ang ibig sabihin. Ito, pag binutas, may kasunod pa. Kaya lang, on the weekly, pwede kang maglagay ngayon ng ganyan. Yan. Yan. O, lagyan mo pa na isa. Ayun. O, dahil lumalabas ngayon, andyan ka ngayon. Yan yung sunod-sunod na resistance. Eto, pwede rin to. Lagay mo rin. O, yun. Ayun, o. Susunod. Ay.
Yun. Yung body na yun. O, ayan ngayon. Yan naman yung support. Yan naman yung zone ng support. Ang susunod na dyan, ito na. Pero yan, magkakasunod yan. Kung bababa ka ngayon ng daily, tingnan natin monthly kung makikita pa natin yung blue. 'Di ba? Wala, malinis. Kasi gusto natin yung weekly, makita lang natin ng weekly. O, bababa tayo ng daily. So, sa daily, eto. Yan. Pwede yan. Ito daily rin to Kaso ayun na yung blue Tinamaan na ng blue Yun yung kagandahan nung kwan Ayan, makikita nyo ngayon, ayan, nag-react dyan, nag-react dito. So, hindi mo na ngayon hahanapin dito yung touches. Dahil ginawa mo siya sa higher time frame, so, madali na. Ayan na, ayan ayan na. Kasi pag dyan mo hinanap yan, hindi sakto yan. Pero pag sa higher time frame mo ginawa, okay na yan, tulad yan, Ayan, ang hirap hanapin yan. Pagka dito ka hanap, ayan, mga nagre-react siya, Ayan, Ayan, nagre-react siya. Tingnan mo yung candlestick, pag gumano, hihinto dito. Tapos, hihinto doon. Hihinto dito. Ayun, doon. Tapos bumaba. Huminto dito. Ayun, Tapos bumaba, huminto naman dito. Kung hahanapin mo dyan sa lower time frame yan, mahihilo ka talaga. Hindi ka matitino. Kaya yung iba, ang hirap humanap ng support and resistance. True. Kasi ang hanap nila, magmula sa baba, pataas. Ako, binaligtad natin. Ako man nun, pataas, baba, pataas. Nung nagtuturo na ako sa inyo, doon ko na ako nakita na, uy, ang dami pa rin. So, naka-record naman ito, mate, yung mga nahuli, O tsaka mag-attend kayo na mag-attend kasi kung hindi kayo a-attend, kayo rin ang nalilate sa Okay. So ito pwede niyo lagyan to. Yan, kung daily. Ito wag na. Ito na yung blue. Lagyan natin 'yon ng daily. Pag daily lagyan mo red naman. So, dahil nasa baba, visibility niyan, tanggalin may wicks. Okay. Di ba mate ito, daily din, ayun ay blue. Ito daily din, ayun ay red. Ito pala, ito, daily rin to, ayun ay blue. Ayun ay blue. So, hindi nyo nalalagyan yan. Ibig sabihin, na-accomplish nyo na yung support and resistance nyo nung naglagay kayo sa higher time frame. Bumaba man kayo ng lower time frame, for example, 4 hours, makikita nyo na dyan yan. Ayan na siya, makikita nyo na. Ayan ngayon, makikita mo na, ayan, malapit ka na sa resistance. Dito lang tumingin huwag kayong tumingin dito, malilito kayo. So, ganun lang yung pagkuha ng support ng resistance. So, para hindi kayo manibago, balik ako ng MT5. Monthly. Tanggalin ko muna yung period separator. Yun lang hindi ako makapaglagay ng period separator sa trading view kaya mas gusto ko dito sa MT5. Dati, trading view MT5 ako. Nakakalito kung ako sa inyo, wag na kayo mag-trading view pag hindi pa kayo sanay kasi dalawa pa yung aralin nyo. Pag sanay na kayo, okay. Pero sa ngayon, focus kayo sa MT5. Okay na to. So, yung trading view kasi nadadrag-drag yun. Ito, hindi. Pero, since ito yung gagamitin nyo, mas maganda, dito na kayo mag-focus. So, second candlestick, ayun,
Support and resistance lang tayo ngayon, ha? Tsaka konting kwan mamaya. Then, eto, dito. Properties. Long dotted line, ayun. So, alam na natin, gumagalaw na siya dyan. Weekly. O, ito. Ito yung weekly, ito yung present, ito yung weekly na isa. O, doon natin lagay. O, ayun pa isa. O, yun. Napansin nyo, medyo may pagkakaiba sa trading view. Di ba? Kaya kung magte-trading view kayo, tapos magaganito kayo, baka malilito yung iba. If I were you, focus on the MT5. Mas mamaster mo yung MT5, mas magaling, mas madali. Kasi dala-dalawa yung kinakalikot mo na chart. O ginagamit mo na chart. Sorry for the word. So, eto. O, dito. Properties. Since nasa ilalim, solid. So, ayan na ngayon. Tapos, visualization pala. Ayun, monthly. Weekly lang. So, alam na natin ngayon, ayun, no? Eh, bababa ako ng daily. Ayan, kitang-kita mo na, nakadikit na. Papasok pa ba tayo? Diba? Hindi na. Hindi na. O, bababa na tayo ng lower time frame. Maglalagay na ako ng period separator para makita ko. Sa trading view kasi, eto, papakita ko ulit trading view, ha? Okay naman yon. Ito, tignan. Ilalagay ko yung kill zone, yung pinakita ni Don. Ilalagay ko para sa kwan. Asa na ba yon? Ay, ayaw ah. Ah. Pa tayo lumabas. Dali ah. Close. Indicator. Yan. Pa tayo lumabas. Ayun. Ako nga. Ayun. Ayan siya, oh. Magkaka-idea ka ngayon na ito Asian, ito London. Ayan. Ito okay naman to. Kaya lang, ito rin yun eh. Pag bumaba ka ng lower time frame, ito rin yun eh. Ayan, no? 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito rin yun eh. O, di ba? Ito yung closing. O, dito. Pag nilagyan mo to ng box, alam mo na ngayon, no? Consolidation. Kaya lang, ang nangyayari kasi, minamano-mano natin para at least naintindihan natin bakit. Oh. We already know that this is a consolidation. This is the New York. This is Asian, di ba? Ayan. Ito naman yung, kung bibilangin natin, di ba, yung susunod, yung magkakaroon ulit tayo ng Asian market, London at saka session. Oh. So, dahil naipakita ni Don yun, alam kong nag-iisip kayo doon, ito rin yun yung ginagawa natin. Pero, we will have a separate session para dito. Support and resistance tayo. Maganda yun kung naintindihan natin. Pero pag hindi, malilito tayo doon. Okay. So, because of the support and resistance, alam mo ngayon na yung price na to is near the resistance. Merong nagtatanong, mate, ba't wala kang line? Ito, ganon, di ba? Iba, may ganon. Oh, pakikita ko ha. Properties. Ito yon. Show bid price. Ayun siya. Ayun. Kaya lang nalilito ako dyan, kaya tinanggal ko. If you want that, properties lang. Nalilito ako dyan, lalo na pag may mga ibang line, napapatong-patong sa line.
Kaya ako, ang properties, natanggal ko na yan. Kasi alam ko naman na ito yung price eh. By the candlestick structure na yan, alam ko yung price nandito. Yun ang kwan ko. So, let us say daily. Daily. Lalagyan ko to ng daily. Ito, 1 day din to. Pero ayun no. Kaso may blue na. Hindi ko na lalagyan yan. Ito, daily rin ito. Kaso ayun yung price. Malayo yan. Ito lalagyan ko yung pinakamalapit. Para hindi punong-puno ng line yung chart ko. Ayan o. So, since nasa daily ako, gagawin kong red. Since nasa ilalim siya, solid. Since daily siya, tatanggalin ko ngayon yung weekly. Ayoko siyang makita sa weekly. So, ibig sabihin, ito yung price. Pag bumaba yan, nabutas niya yan, meron akong weekly. Mas matibay itong weekly kasi sa daily. Ito naman, daily rin ito. Kaso, nalagyan na siya ng weekly. Hindi ko nalalagyan yan. Now I know that the price is approaching the resistance. And then, alam ko rin na yung oras ay palapit na ng New York. Diba? So, kumpleto na ngayon yung support and resistance ko. So, ganun lang. Any question, mate? Sa support and resistance? Para magamit natin bago tayo maghiwa-hiwalay ng ako na to. Maliwanag na, no? Maliwanag ba? Ay, sir. Balik-balikan nyo na lang. Any question, mate? Bago ko lumipat ng kwan. Yes. Iba dun sa support and resistance. Yung Hello? yung makikita yung time dito sa sa Dati, MP5. yung may time dito, no? Yung nagko-close. Baka meron nakakaalam sa inyo, nakalimutan ko yun eh. Yung sinasabi niya, nakikita rito sa gilid dito yung time na nagko-close it. Let us say ito, daily. Sa phone kasi coach meron. Oo, nakaligtaan ko eh. Hindi ko pa nga pala nakuha yun. Sige, ikuha na lang natin muna yon ha. So, dito muna tayo. Support and resistance. Ako naman, ginagawa ko doon para malaman ko, let's say, daily o 4 hours. Ayan. Pag 4 hours, ayun, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, isang oras to, di ba? So, ibig sabihin ito, pag gumanon ako sa 30 minutes, ito yung first 30 minutes niya. Ito yung second 30 minutes niya. So, kung ito ay bababa ako. Makikita ko na ngayon. Kung ito yung last 30 minutes, lumalabas ito ngayon yung isa dito yung first 15. Kaya lang, medyo challenge ngayon. Maganda yung may time dito. Okay, para hindi tayo mawala, dito muna tayo. So, yung support and resistance natin nasa daily lang. H4. Ayan. H1. Diba yung trading plan natin, market structure? Market structure. High. Higher low. Higher high. Higher low. Ito. Higher high na ba to? Parang hindi pa, di ba? Di ba meron akong ibinaks kanina na sabi ko, saan na ba yun? Saan na yung box? Ito. Di ba? Yung ginanon ko, di ba? Tapos may tinanong ako sa inyo kanina, asan yung demand zone? Di ba? May sumagot na ito. Opo, sir. Yeah, may sumagot, di ba? So, tingnan nyo yung market structure. Kung ito yung consolidation halos dito, so, di ba? Sabi ko kanina,
may box. Sabi ko, may box. So, may posibilidad na abutin niya to. Asan ngayon yung price? Di ba? Ayan na. So, ibig sabihin, kung may posibilidad niya abutin to, tapos ito, yung pinanggalingan dito, pwede siya mauntog dito. And at the same time, this is weekly. Then, tinanong ko kayo, saan galing? Diba? Saan galing? Diba? Ano ba yung time na pinagamit ko sa inyo? 15 minutes ba? 15, ano? 15. Market structure. High. Low. High. Low. Ano to? Hindi siya high. Retracement. Oh, pero hindi siya high. Di ba? This is the higher high. This is not the Yes, sir. higher high. Ano to ngayon? Retracement. Retracement, sir. Retracement. Kaya lang kasi sanay kayo sa consolidation na square. Tama. Yes, sir. Ito, consolidation din halos yan eh. Yan. Ayun na, breakout. But this is a retracement. Retracement and a consolidation. So, ano to sa ngayon? Continuation, di ba? Pag tinignan nyo mabuti yung market structure. Ayan o, pag sasama-samahin natin lahat, o, ayan o. This is not even a higher high. So, this is just a consolidation. Ano to? Sabihin natin, no? Diba ito yon? So, saan nag-umpisa? Dito? O dito? 1 o 2? Sa 1, sir. Sa 1, di ba? Ayan. So, ito ngayon, kung mauntog ito dito, pwedeng bumalik yan. Isa. Pwede nga dito eh. Dalawa. Pwede dun. Pwede. Pero ito ang pinakakwan niya. Pero hindi babalik naman siguro na kwan niya ng todo-todo. Pag bumalik ng todo-todo yan, eh wala na yung market structure. Kasi sanay tayo talaga na nagte-trend. Hindi talaga sakto yung market. Yung kala mo diretso-diretso yung trend line. Hindi. Kaya yung mga nagte-trend line, yun madalas makukan sila, nalilito sila. Basta tingnan nyo yung market structure. Ito, low. Low. Higher low. Higher low. Kung ito'y babalik hanggang dito, higher low pa rin. Kung ito'y babalik hanggang dito, higher low pa rin. Huwag lang babalik hanggang dito. Iba na yon. And at the same time, di ba ito, this is the whole Asian, London, and New York. So, tingnan nyo yung market structure. This could be a higher high. Kaso binutas eh. So, di ba, merong, ayan o. Ngayon, ano nangyari? Dito, tingnan natin. Di ba, may sumagot kanina, this is a good breakout. This is a good pullback. Tama. May sumagot kanina eh. Okay lang yan. At least, nagkakaroon tayo ng lesson. Kaya hindi ko sinasagot talaga. At least kayo yung makakakita. Unti-unti nyo na nakikita. Nakakapag-desisyon nga kayo eh. Nagulat nga ako sa mga trade nyo kanina. Hindi ko maalam na magte-trade kayo na ganun eh. Ang dami. Yung iba mga team leader, message ng message. Ba't ganun? Sabi niya. Okay. Baba tayo ng 15 minutes. Ito. Silipin nyo to. Ito. Di ba meron akong ginanon kanina? Ito. Ayan o. Di ba? Tapos pagdating dito, tingnan nyo. Nag-uumpisa silang magkuano. Breakout, pullback.
Tapos ito, pag chinek nyo to, ito, London ito eh. Pasok na pasok sa London to eh. Tapos ito, di ba? Ayan oh. Support. And bukod doon, meron tayong ganito kanina eh. Ito, yung ginanon ko kanina. Ginanyan ko. Kaya nga lang, hindi naman din ibig sabihin sigurado mangyayari yan. Ang problema, ito, ayan o, tingnan nyo. Ayan o. Buyer, di ba? Buyer na buyer yan. Kaya lang kulay pula. Buyer yan. O, di ba? Pagdating doon, nag-reject ko. And this is a 1 hour. This is 1 Sir, hour. sa cellphone po, ano po yan? Green. Yung Ah? dalawang red na doji. Oh. Sa cellphone po, pag tinignan ngayon, green po siya sa akin. Yun ang problem. Hindi, kahit green siya, tingnan nyo yung, kahit green siya, tingnan nyo yung structure ng candlestick. Opo, indecision siya, doji po. Actually, yun ang sinasabi nila dyan eh, indecision eh. Pero tingnan nyo mabuti yung candlestick. Ikukan ko ha. It's a good question. Tingnan nyo ha. Lakihan natin. Oh. Isipin nyo, may buyer and seller. Dito nag-umpisa yung candlestick na to. Ito na lang muna. Dito nag-open. Yung seller, ito. Yun ang una niyan, di ba? Paano na itaas? Sino nagtaas? Buyer. Buyer. O ito ngayon. Sino ngayon ang huling desisyon? Si seller o si buyer? Buyer po. Yes, kasi pag tinignan mo yan, pangalan kasi yung tinatandaan ng iba eh. Yun kasi yung nasa libro nga eh. Pero tingnan nyo mabuti yung psychology. O ito, sumunod na naman. O bumagsak. Seller. O tumaas. Diba? Buyer. O buyer. Bumaba. Diba? O. Tingnan nyo mabuti. Alin na mas mahaba yung buntot? Sa baba, sir. Oh, eh di ba buyer 'yon? Kumbaga sa kuan, di ba? Sa bagay, sir, no, kasi po, maging green siya sa ano ko po, MT5 ko, mahaba pa rin po yung buntot niya sa baba. So, parang it doesn't matter kung red po siya or green. Yes, Kasi yung oo. po niya sa baba. Mas ang Okay ang po. ang kuhanin nyo, wag yung ang kuhanin nyo yung psychology nung market, nung candlestick tulad niyan. Kumbaga kapag naglalaro lang tayo, sabihin natin naglalaro tayo. Nagtutulakan tayo. Naitulak mo ako dito. Eh tinulak kita uli. Sinong huli? Ako, di ba? Parang ganon. Sinong nanalo? Sinong malakas? Ako. Parang ganon yung concept. Ngayon, ito, naitulak ko, pero naitulak mo din ako. Pero kumbaga, sa haba nung naitulak ko dito, kitang-kita na malakas ako. Dito naman, oh, naitulak mo nga ako, pero eto, naitulak pa rin kita. Dito na tayo nagtagpo. Naibalik kita. Eto, wala eh. Naitulak kita. Hindi ka nakaporme. O, ito naman. Ha? Pero nag-close pa rin siya sa baba ng opening. Very little lang. Oo, pero Very little lang. para nga makuha nyo, i-analogy nyo sa iyo, nagtutulakan tayo. Kasi yung iba, doji indecision. Indecision nga siya, pero may pinapakita siyang malakas. Kasi since nag-open, nag-close siya sa same body, ang kinukan ka agad ng iba, indecision. Pero ang indecision talaga ito. Pantay ang buntot. Yan. Eto, ang laki ng buntot sa babae, hindi siya indecision. May isang lumalabas na malakas dyan. Eto, hindi. Tinulak mo ko, tinulak kita uli. Tinulak kita, tinulak mo rin ako. Yun ang indecision. Pero yan, hindi. Pag tiningnan mong mabuti yung psychology niyan, hindi. Ito, parang ito. Oh. Sige, angat ako. Tinulak kita, pero naitulak mo ko. Pero hanggang dito ka lang.
Dito tayo nag-umpisa eh. Hindi ka nga nakaporma ng todo eh. Hindi ka nakakalahati eh. Kumbaga iisipin mo yung analogy nung what. Oh. Ah. Kanina nag-lower time frame tayo. Kaya yung iba nai-interpret nila to indecision, pero hindi. Ito pa lang, 'di ba? Nag-sign na nga si Don kanina eh. Hindi ko naman sinabi na mali yung sinabi ni Don na aakyat eh. Kaya nga lang walang context. Kung binigyan ng context, okay. Kaya malilito. 'Di ba dito yung kwan mo kanina Don, somewhere here? Yes, coach. Pero bumagsak uli. Tama. Tapos umangat uli. 'Di ba? Yes, coach. And then, 'di ba ang history natin, this is a good breakout and this is starting to have a good pullback. Yes, coach. Kaya nga mas maganda 'to, ano yung natutuhan natin? And then now we are here sa resistance. Ayan. So we need to wait. Pero dito tayo, dito. Yung umpisa niyan, pababa ako, 15 minutes. Ayun oh. Ayan oh. Ito. Ito, yung iba, ang tingin dyan, indecision. Pero tingnan nyo. Kaya nga niya binaba eh. Ayan, no? Oh. Buyer. Sandali muna. Dito ka. Bukod sa dyan ka, tutulak pa kita. O, di ba? Tulak pa kita ng konti. Lumaban si buyer. Hanggang dito lang siya. So, kung sa katulakan, hanggang saan siya naitulak na seller, di ba? Kitang-kita. Hanggang dito. So, ito lang yung naging forma nung kan. Naitulak nga niya ako. Pero bandang huli, lumaban si seller. At hanggang dito. Kasi pag pangalan ng candlestick ang tinandaan, walang context yun. Pangalan lang siya. Silipin nyo mabuti yung ito. Buyer. Lakas ni buyer. O, dali mo na, buyer. Wala, tutulak kita hanggang dyan. Ibababa pa kita. Dali, seller, lalaban ako. Hanggang dito lang. O, ito. Seller. Nakaporma pa ba si buyer? Wala na. O, di ba? Dito, sabi ko kanina, malakas yung seller. Dito, nakaporma pa ba si buyer? Wala na. Dinikdik na siya pababa. O, pagdating dito, lumaban ng konti. Pero, hanggang doon lang. O, ito pa. Indecision ng tingin na marami dito, pero hindi. Ayan, lumalaban talaga si seller, o. Oh. Katunayan, binagsak nga niya eh. Nag-consolidate. Kaya nga lang, di ba sabi ko kanina, tingnan nyo yung 4 hours. Nare-remember nyo na sabi ko? Tingnan nyo yung 4 hours. Sino nakakatanda nun? Ito yung 4 hours, di ba? O, esan ngayon yung price? Kasi, ito pa rin yung dominant ng 4 hours. This is just a temporary retracement. Pero, para ibagsak niya, nagbigay siya ng sign. Ayan, nagbibigay siya ng sign. This is just a temporary retracement. Tama yun ang sagot ng isa. Although na nagpo-pullback siya, look at the body compare dito. Oh. So, ang daming titingnan, ano? Kaya mag-attend kayo na mag-attend para unti-unti nyo makuha. So, eto tayo ngayon. O, yan na ngayon si seller. Nagpapakita na siya ng lakas. Lumalaban na siya. Bakit? Nasa resistance eh. Ayan. Possible, lumusot o bumagsak. Pero, wag niyong kalimutan ang market structure. Andito na siya, overextended na siya. Pati yung box na ligay natin. So, sa ngayon, nalilito kayo, pero may nakakakuha na. Kaya nag-iiba na yung trade nyo. Nag-iiba na. Kaganda na ng mga result nyo. And any question? Panoorin yung video na to. Hanggang mapagdugtong-dugtong nyo. Mate, any question sa inyo? I think we are okay now. So, wait natin ang New York, palagay ko, i-reverse ni New York. Palagay ko lang ha. Paano natin malalaman? Maghintay tayo ng consolidation. Breakdown. Pullback. So, yung iba kasi, ang ginagawa, 1 oras lang, hindi na makapaghintay. Kaya, minsan lumusot na ganon. O kaya, lumusot sa ibabaw. Pwede rin lumusot sa ibabaw. Anong dahilan? Bakit lulusot sa ibabaw, mate? Consolidation mamaya. Liquidity shift. Yes, very good.
pag yan lumusot at namatay yung momentum, may posibilidad na bumulusok. So, we are not predicting. Binabasa natin yung kwan. Titingnan nyo yung kwan. Pero, that is a good question, ano? Sino ba yung nagtanong kanina? Loris, ikaw ba yung nagtanong kanina? Tama ba yun? Tungkol lang po dun sa tungkol po yung tinanong ko dun sa candlestick na magkaiba po tayo ng kulay. Oo, pero hindi, di ba, ang sagot ko nga, hindi na tungkol sa kulay pagka ganon. Tingnan nyo yung buntot talaga Opo. pagka kwan. Opo. Kasi ligaw talaga pagka yung pangalan. But that is a Opo, good tama question. po. Kasi marami talaga nakatingin sa kulay. Lalo na pagka, Opo. hammer, sabi niya, inverted hammer. Anong kulay? Pag green, delikado pa yan. Hindi. Look at the candlestick. Look, yung strength niyan, yun. Kasi, yung iba, nahihirapan ipaliwanag yan. Mas madaling tandaan. Pagka ganyan, ano to? Pag ganyan. Diba, inverted hammer. Paano kung yung inverted hammer nandito sa ibabaw ng resistance? Inverted hammer pa rin siya, pero hindi siya valid inverted hammer. The body should be below the resistance. Meron din ganon. Kaya nga, dinahandahan ko. We are supposed to discuss only support and resistance today. Inad lang natin yan para in preparation nyo, bago tayo maghiwa-hiwalay. Pwedeng hintayin yung mag-consolidate and then yung strategy natin, always look for the breakdown or look for breakout before you decide. But remember, overextended na siya. 'Di ba? Pag ayun, isa pa 'yon, overextended. Tingnan niyo, 1 hour. Dire-diretso, 'di ba? Yeah, dire-diretso. Bihira yung market na ganyan. Lagi siyang hihinga. Hihinga. Lagi 'yan. Although napataas yan, may posibilidad na hihinga muna bago bukas ulit itutuloy ang pagbutas. Pero depende sa magiging format ng formation. So, other question, mate. Sir Hill, andyan ka, nakita kita uli. Sir Hill. Yes, sir. Nandito ka rin, sir. Talagang sumusubaybay pa rin, paunti-unti. Sana nakakuha na, no? Nakaka-absorb na, sir. Oo, Medyo lumiliwanag unti-unti sa na yan. paulit-ulit. Yes. Nico, kumusta? I know you are litong-lito ka ngayon sa mundo mo. Si Nico. Asa si Nico? Pero may background ka na yata, Nico, no? Yes, sir. Meron po konti. Meron. Kahit pa Okay, paano, no? sir, meron po. Sige, pero sana halos araw-araw naman mayroon tayong Zoom kaya Then napadalang kita ng playlist. Itong nito, i-add ko sa playlist. Yung record nito, i-add ko sa playlist. Ganun ang gagawin natin lagi para mapi-play nyo. Anyway, thank you very much and good night sa lahat. And good luck. Good luck sa trade nyo Thank you mamaya. po. Yes. Happy New York session. Yes, sir. Thank you. Thank you, Thank you sir. po, sir. Thank you po. Hi, Sir Toots. Good evening. Hey! Kumusta, sir? Nasusundan ba? Oo, kaya lang ulitin ko, na-late ako eh. Sige, sir. Naka-record Ulitin naman. ko lang. Sige, Kasi sir. may pinord ka naman sa akin ng mga kukuhanan ko. Okay. This record mapupunta sa playlist. Ganun lang ang gawin natin, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Out na ako, sir. 1, 2, 3.